Magandang umaga po uli mga ka-friends, mga ka-Facebook. Panibagong video na naman po ito at gusto ko po sanang talakayin yung tungkol sa mga mangyayari sa mga darating na araw. Hindi po ako isang propeta, sabi ko nga sa inyo, hindi rin naman ako isang tagapangaral ng isang relihiyon o ng anumang grupo ng relihiyon, at hindi rin naman po ako, hindi ko po masasabing ako maraming nalalaman sa mga talata ng Biblia. Ang sinasabi ko lang, ako po ay nagsusuri sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at marami-rami na rin akong napag-aralan, natutunan ng mga talata. At isa po sa mga natutunan ko ay tungkol doon sa tinatawag na Moedim, yung tinatawag na timeline ni Yahuwah. Yung mga mangyayari po ngayon sa panahon natin, yung mga nangyari na itong nakaraang panahon, at yung mga mangyayari itong mga panahon ito, at sa darating na panahon, lahat po yan ay may wangis na ng larawan nung pang panahon nung una. Yung mga napasulat sa mga talata ng Biblia sa Lumang Tipan, yun po ay may kaugnayan sa mga napasulat sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ni Yahushua. Ang totoo, lahat po yun tumuturo, nakaturo, pointing to Yahushua. May kinalaman po yung mga itinuro nung una, ultimo mga pangalan ng mga lugar, mga pangalan ng mga tao. May kinalaman kay Yahushua at sa kanyang ebanghelyo. At yung mga nangyayari po ngayon, nakasulat din sa Biblia ho yan, nakahula. Hinulaan na yan. Pati po yung mga digmaan na yan, nakahula yan. Pati yung pag-unlad ng karunungan ng tao, nasa Biblia po yan. Yung mga lindol na sobrang dalas at sobrang dami ng lindol na nangyayari ngayon, nakahula yan. Yung pandemya, lahat po yan. Ngayon, hindi po ako manghuhula, pero nagbabasa ako ng Biblia, kaya ako alam. Ang totoo, pati yung pagiging bansa ng Israel, ang Israel po ay naging ganap na bansa noong 1948, May 14, 1948. Pinagtibay po yan sa United Nations, at isa po sa mga sumuporta ay ang ating bansa, at ang katunayan, ang naging tiebreaker doon sa pagbobotohan na yon para maging bansa ang Israel, ang tiebreaker po roon ay si Carlos P. Romulo. Si dating Secretary of Foreign Affairs Carlos P. Romulo, na kung hindi ako nagkakamali, naging Secretary General ng United Nations. Kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon, yung pong pagiging bansa ng Israel, nakahula po yan. At yung pagkalat ng Israel sa iba-ibang dako ng mundo, na scatters po sila, nangalat po sila sa iba't ibang panig ng mundo, hula rin po yan. Nung nagalit ang Diyos sa kanila, pinangalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Pero meron ding hula na pipisanin sila ng Diyos mula sa pagkakakalat nila sa iba't ibang panig ng mundo. Inihalin tulad pa nga ang Israel sa mga tinatawag na dry bones, yung mga kalansay, mga tuyong kalansay na magkakaroon ng buhay. Yun nga, natupad yun noong 1948. At inihalin tulad sila sa fig tree. Kaya nga yung tinatawag na yung magmula noong 1948, nung ang Israel ay maging isang ganap na bansa uli, yan po ay tinatawag na fig tree generation. Ngayon, ang fig tree generation po, nagsimula noong 1948, matatapos po yan sa 2028.
18 to 2028. Yan po ang katapusan ng Fig Tree Generation. Matatapos po ang Fig Tree Generation sa pagitan ng 2018 hanggang 2028. Bakit po 2018 to 2028? Sapagkat ang isang henerasyon na itinuro ng Biblia ay binubuo ng 70 hanggang 80 taon, 70 to 80 years. Ganyan po ang isang generation sa Biblia. Depende po, 70 to 80 years. Doon sa pagitan ng 70 to 80 years, yun po ang tinuturo ng Biblia na Fig Tree Generation. Ngayon, isa pang mababanggit ko sa inyo, ngayong mga nangyayari ngayon, siguro kayo naman, nagbabasa kayo ng mga balita sa dyaryo, nakikinig kayo ng mga balita sa television, sa mga social media, sa YouTube, makikita po ninyo, sa Facebook. Yung pong mga iba-ibang mga kalamidad na hindi pangkaraniwan na nangyayari ngayon. Pero ito po masasabi ko sa inyo. Dahil naniniwala nga po ako na itong Fig Tree Generation ay papatapos na. Papasok na rin yung tinatawag na 7 years tribulation. Yung 7 years tribulation, uulitin ko, yung 7 taon na kapighatian, yan po ang pinakahuling taon bago dumating si Kristo. Sa madaling sabi, ang 7 years tribulation, kapag yan po ay nagsimula itong taon na ito, halimbawa September, sa Feast of Trumpets o kaya sa Feast of Tabernacles, halimbawa September o October nagsimula, halimbawa, matatapos po ang darating na po ang Kristo sa 2032, maaaring September, October, November, hindi natin alam, pero basta patapos na po. Pagkatapos ng 7 years tribulation, saka darating si Kristo Yahushua. Sa akin pong palagay, sinasabi ko nga sa inyo, maaaring itong taon na to magsimula yung tinatawag na 7 years tribulation, at maaaring mangyari na rin yung rapture ito rin na taon na ito. Ang masasabi ko pa pong karagdagan sa inyo, abangan po ninyo, hindi po ito isang pananakot, kundi ito po ay isang paalala para makapaghanda po tayo, para makapag-isip-isip tayo ng gusto, para tayo ay makapagmuni-muni, para alam natin ang ating gagawin. Maisip natin sana na tayo dapat bumalikwas na, lumapit tayo sa Diyos, lumapit po tayo kay Yahushua. Itong mundo na ito, wala na po ito, papalubog na po ito. Abangan po ninyo, parating ang Feast of Trumpets, Feast of Tabernacles. Sa isang taon naman, yun na yung tinatawag na Pentecost, yung mga kapistahan ni Yahuwah. Abangan po ninyo, hindi sasala na pagka dumarating ang mga kapistahan ni Yahuwah, magkakaroon ng mga iba-ibang mga pangyayari. Abangan po ninyo, ulitin ko, wag po kayong makukulitan sa akin. Makikita po ninyo ang mas matitindi at mas madalas na mga pangyayari na kayo mismo magtataka, kayo mismo mag-iisip. Mararamdaman po ninyo pag pumasok na po, lalo na yung tinatawag na 7 years tribulation. Doon makikita ninyo ng husto ang pagkakaiba ng buhay noon at pagkakaiba ng buhay sa panahon na pumasok na yung 7 years tribulation. Pero hindi pa po yan. Ang pinakamatindi yung pangalawang bahagi, yung second half, yung 3.5 years, 3.5 years ng second half, yung pinakahuling 3 taon at kalahati nung 7 taon, yung pinakahuling bahagi. Doon po ibubuhos yung tinatawag na 7 bowls of wrath. Yun yung 7 mangkok, yung puot ng Diyos, ibubuhos. Doon po maraming mamamatay na tao, bilyon na ang taong mamamatay. Sa akin lang sa akin lang palagay,
Hindi ko po sinasabi sa inyo totoo ito. Sa aking palagay, sa aking pag-estimate, bago matapos ang 2032, maaaring ang nabubuhay na tao na lang dito sa mundo, maaaring mga 2 bilyon na lang yung mga mamamatay at saka yung mga kukuhanin sa rapture. Siguro ang mga tao matitira dito more or less mga 2 billion. At yun naman pong mga mararapture, maglalaho, magugulat ang mga tao. Halimbawa itong September o kaya October, naganap yung rapture, o kaya next year halimbawa naganap, maraming tao ang mawawala po sa mundo. At kukunin ng ating Panginoong Yahushua, sasalubungin sa hangin, at yung mga libingan, yung mga sementeryo, maraming mga sementeryo ang mabubuksan. Yung mga aagawin sa rapture, syempre mawawala na sa libingan nila, kasi bibigyan sila uli ng panibagong katawan. At kasama ng mga buhay na inabutan ng rapture, aagawin ng ating pong Panginoong Yahushua. Sa madaling salita, kung ikaw ay buhay sa panahon na yon na naganap yung rapture at kasama ka doon sa mga ira-rapture, yung aagawin ng Panginoong Yahushua, hindi ka na makakaranas ng kamatayan, hindi ka na mamamatay. Aakyat ka, sasalubong ka kay Yahushua, buhay. Yun namang mga patay, biglang mabubuhay yun. Aakyat, kasabay natin yun. Kasabay yun na agawin, sasalubungin sa hangin. Yun po. Ulitin ko po, huwag kayong magsasawa. Sana pagtiyagaan nyo na pakinggan itong aking pagpo-post ng video sa panig ko naman. Okay lang po kung kukunti lang ang makinig. Wala pong problema sa akin yun. Ang mahalaga po sa akin, nagagawa ko yung aking tungkulin sa harap ng Diyos. At kung sakasakali merong makinig at makinig at sumampalataya sa ating Panginoong Yahushua, at least naging kasangkapan ako para sa 1, 2, 3 tao na nagbabalik sa Diyos, nagbabalik loob sa Diyos. Yun po ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko po iniintindi kung kantsawan ako, kung kukunti lang ang nakikinig, o yung iba ay magagalit, maiinis sa akin. Wala po yun, hindi po mahalaga sa akin yun. Hindi rin naman ako maiinis kung mainis kayo sa akin. Kung magalit kayo, hindi rin naman po ako magagalit. Nasa sa inyo na po yun. Kasi basta ang sabi ko nga sa inyo, ang mahalaga sa akin, gawin ko yung inaakala ko na dapat kong gawin. Yun po ang mahalaga. Hindi po tayo nag-iisip ng kung ano-ano at wala po akong masamang intensyon. Basta po, ang masasabi ko pa sa inyo, idadagdag ko uli. Kung meron kayong mga gusto pang karagdagang malaman, gusto niyong lumawak yung inyong kaalamang espiritual, lumawak yung kaalaman ninyo sa mga salita ng Diyos, mag-email po kayo, magtanong kayo sa Assembly of Yahushua. Address ninyo kay kapatid na Rolando Dizon Jr., kay Ka John Dizon. Pwede po kayo magtanong. Ang Assembly of Yahushua ay makikita po ninyo sa Facebook at saka sa YouTube. Pwede po ninyong panoorin yung mga recorded na mga pagsamba at mga Bible exposition, yung mga itinuro sa Biblia ng kapatid na John Dizon, yung mga nakaraan ng mga pagtuturo niya, at saka ito mga latest, makikita po ninyo sa YouTube. Pwede po ninyong panoorin. Sa ganung paraan, madadagdagan yung kaalaman ninyo. Higit sa lahat, titiyakin ko po sa inyo, kapag ka po sineryoso at isinapuso ninyo yung mga itinuturo ng Assembly of Yahushua, magkakaroon po kayo at makapagde-develop kayo ng matibay at matatag na kaugnayan sa ating pong Amang Yahuwah at sa ating pong Panginoong Kristo Yahushua. Uli, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ni Yahuwah.